What's up, YouTube friends? This is Biay Nikin and welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin ano-ano na nga ba ang mga benepisyong maaari mo makuha bilang isang senior citizen. And for today's video, makakausap natin NCSC or ang National Commission of Senior Citizen Officer in Charge and Commissioner Dr. Mary Jean Lorete. As of the moment po, ano na po ba yung mga programa from DSWD na nalipat po sa NCSC? Okay, ang unang programa na inailipat sa atin ay yung assistance to older persons, no? Kasi meron talagang programa kung saan may pondo na kung saan yung mga ating organizations ay pwedeng humingi ng konting tulong para lang to fund their meetings and general assemblies. So yan yung nailipat sa atin ng taon nito. Pangalawa na nailipat ay ang Centenarian Cash Gift. So effective January 1, 2025, hindi na ang DSWD ang mamimigay ng 100,000 peso cash gift pag umabot ikaw ng 100 years old. And ang pangatlo ay yung pinakabagong batas na ang tawag dyan ay ang Expanded Centenarian Cash Gift 11382, no? So, yan po yung pinakabago kung saan ang national government nagbibigay ng cash gift na 10,000 pag ikaw ay umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95. Bali, paano po yung magiging process nito, ma'am? For example, yung lolo ko na dumating siya sa milestone age na 80 years old this coming January 2025. Ano po yung steps or process na gagawin niya para makapag-avail siya ng Expanded Centenarian cash gift na 10,000 pesos? Dalawa yan. Una, pwede siyang tumingin sa ating webpage, no? Sa webpage natin, www.ncsc.gov.ph. Andun makukuha niya doon yung application form. So, fifilapan niya yon. Or kaya naman, dumiretso siya sa OSCA, yung Office of Senior Citizens Affairs, kung saan siya membro, o kaya sa LGU, kung nasaan ang ating local social welfare development officers. Sila ay ang magpa-process nito. Merong mga requisitos na kailangan nilang ibigay at ito ay i-validate ng LGU or ng OSCA. At pagkatapos nito, kung kumpleto ang kanilang mga documents, ipapasa ito, iaakyat ito sa local chief executive para sa recommendation. And then, ifo-forward ito sa ating regional offices para matingnan ng ating regional offices yung kanilang mga papeles. And then, iaakyat sa central office para sa kanilang payroll. Ano po ba yung mga basic requirements, ma'am, na i-require if ever mag-apply? Ang pinakauna, ang application form. Pangalawa, ay kailangan ng primary ID. So kung meron ikang live birth certificate, okay na yon. Kung wala, pwede rin yung iyong national government ID na PhilSys, yung meron tayo ngayon. Yan. So yan yung ating primary ID, kahit isa sa kanila. Kung wala talaga yung dalawa, pwede din naman ang ating tinatawag na passport. Pwede rin ang mga any government-issued IDs, kunyari medical doctor, kagaya ko, pwede ang PRC. Pero may kasama itong isa pa. So, ibig sabihin, kailangan dalawa sa ating secondary ID requirements ang ating isa-submit para ito ay ma-validate. Of course, natural naman, kailangan natin ng photo ID, no? 2x2. O kaya isa din na half body na kailangan yung ating picture na nandoon din. So, heto siya. Heto lang yung mga basic requirements na kakailanganin upang tayo ay maka-avail, ma-process yung iyong claim for the benefit. How about dun, ma'am, sa Centenarian Act na 100,000 pesos? May changes po ba sa process nung nalipat sa NCSC? Wala naman. Pareho pa rin, except na ang ahensya na mamumuno at mamimigay nito instead of ang ating kaibigan na DSWD ay nandito na sa komisyon natin. So ano yung magiging process, ma'am, just in case maabot na ng 100 years old ang isang senior citizen pagdating next year? Ang gagawin pa rin ay, of course, yung ating application, di ba? Kailangan pa din naman nating fill upan yun. Kasi
hindi nga natin pwede silang hanapin unless na sila mismo alam nila yung kanilang karapatan din na benepisyo. At ito ay isusumiti din sa kanilang OSCA o kaya sa Local Social Welfare Development Office para ito ay ma-validate. Kaya pupuntahan po kasi yan sila sa bahay-bahay nila eh. Ang pagkakaiba ng expanded at saka ng centenarian in terms of the giving out of the cash, ang ating centenarian, it has to be done on their birthday. So, isa-celebrate natin yung birthday niya sa araw na yun sa pagbibigay ng bigay na regalo ng ating gobyerno sa kanila on that date. Pero ang expanded centenarian, pwede kasi siyang anuhin natin, pwedeng maging quarterly, ibig sabihin, lahat ng mga milestone agers sa isang barangay ay pagtitipunin natin at sila ay bibigyan pang isang beses lang. Kasi kung iisa-isahin natin sila, hindi din naman sapat ang ating manpower resources at ang ating logistics. Kaya para siyang yung ngayon na current na indigency program under DSWD, na yan siya ay ginagawa on a scheduled basis, either quarterly, semestral, or monthly. Okay. Bali yung requirements nila ma'am is same pa rin. The same pa rin, walang pinagbago. Okay. Let's talk about the social pension na makukuha ng ating mga senior citizen. Bali, as of the moment, ma'am, may idea po ba kayo kung kailan malilipat yung pag-handle ng social pension sa ating mga senior citizen from DSWD to the NCSC? Ano po, Kin, kung titingnan talaga natin, hindi lang talaga yung pera or economic or financial assistance na binibigay ang naging ang programa ng NCSC. Ang programa ng NCSC ay malawak, lalo na yung aming ginawang mga directive settings on the programs like wellness and health, livelihood, opportunities, caregiver, at marami pang iba. Ang social indigency program is just one of the benefits na ibinibigay natin sa indigent population. Currently, sinasabi nga na sa DSWD, sa palagay ko, hindi handa ang NCSC na ilipat sa amin sa ngayon ang programa na yan sa kadahilanan na malawak ito at marami ang ating beneficiaries. In terms of manpower and logistics and offices, although regional na tayo ngayon, ay hindi pa kami ready para yan ay tanggapin ang napaka mabigat na obligasyon or responsibilidad. At alam naman yan ng DSWD kasi kami ay nagkikipagpulong sa kanila and they have been very much helping us out. No? Ibig sabihin, we are working closely with them and we thank them for that. Pero yung huli naming pag-uusap, nitong bago lang, inamin namin na ang NCSC ay sa ngayon, huwag muna, pero sa kalagitnaan ng 2025, matapos namin i-roll out ang centenarian at expanded centenarian, kung saan makikita na natin kung ano yung kakayahan namin at ano yung kakulangan, then pwede na kaming mag-usap with DSWD kalagitnaan ng 2025 upang pag-aralan ang transition kung heto nga ba ay dapat ilipat sa amin o dapat manatili sa DSWD at kung sakaling ilipat ito ay ma-determine natin kung ito ba ay 2026 o kaya 2027. But we are looking at 2026 really. So currently ma'am, just to clarify, yung 1,000 pesos na social pension ay binibigay pa lamang sa mga indigent senior citizen, hindi po para sa lahat. Paki-clarify naman po nung benefit na yun. That is correct. The indigency program or the social pension was created again by law. Sa kadahilanan na sa batas natin nagsasaad na kung sino yung wala sa buhay ay dapat alalayan ng ating gobyerno. So, under sa DSWD, ang indigency program ay may 4 na criteria. Una, kailangan indigent ikaw. Pangalawa, ikaw ay walang trabaho o kaya pangatlo, walang pensyon, walang tinatanggap na suporta economically sa family. Pang-apat, ikaw ay mahina or ikaw ay may sakit. Sa ngayon, yan yung criteria ng DSWD.
Subalit, alam din natin na there are more than 600,000 waitlisted from this indigency program. So ang ginawa ngayon ay merong batas na nakaumang na ito ay gawing universal social pension na magkakaroon ng karapatan na lahat ng senior 60 and beyond kaya ikaw ay mahina ang pangangatawan, merong suporta sa pamilya o kaya may pensyon, ikaw ay bibigyan ng gobyerno ng iyong karampatan na sustento. Pero as to when it will be implemented, we have to wait for Senate. The version coming from the House of Representatives is already okay. Pero ang hinihintay ay ang sa Senado. So I think that's a wait and see. Okay. Balilinawin ko lang, Mama, yung Universal Social Pension ay na-approve pa lang sa Congress at nasa Senado pa lang. Hindi pa po ito batas. Magiging batas lang to once na-approve na ng Senate at napirmahan ng ating presidente. That's correct. Okay. Speaking of check-up, Ma'am, para sa kaalaman ng lahat, aware din naman po siguro kayo na lahat ng senior citizen ay covered na po ng PhilHealth. Ngayon po, Ma'am, merong programa si PhilHealth, yung consulta package kung saan pwede silang makapag-avail ng free check-up. Paano po ba yung process nun, Ma'am? That is correct. Under the Universal Healthcare Act, lahat ng Pilipino, kay bata, kay matanda, ay considered a member of PhilHealth. Ang mga nakakatanda, lalong-lalo na, ay miyembro talaga yan ng PhilHealth. Dapat sila ay una marehistro for the consulta package. It is not automatic na pag ikaw ay senior, miyembro ka na for the consulta package. Kailangan magrehistro. Primarily because it is an outpatient preventive benefit. Unlike pag ikaw ay na-admit sa ospital, hindi kailangan ikaw magrehistro. Your PhilHealth ID number or your PIN, and upon checking on the database of PhilHealth na ikaw ay senior at ito yung pangalan mo, automatic yan. They will pay the hospital, the counterpart, according to the case rate. So, yan yung ano. Unlike the OPD, which is the consulta package, mahalaga talaga ikaw ay marehistro upang ito ay makita din at masubaybayan if ikaw ay gumagamit ng pasilidad para sa diagnostics na kaakibat para sa iyong consultation. Ngayon, tayo ay naglalabi ang NCSC with PhilHealth at tayo nakipagpulong na sa kanila na magkaroon ng expanded coverage for outpatient needs of the senior citizen. Ibig sabihin, sa ngayon kasi, yung consulta package, 15 ang test na meron doon. At sa 15 ito, lahat ay ginagamit halos ng kahit na hindi nakakatanda. Pero, ang nakakatanda, may very specific needs sila or special needs for them, for their consultation. At heto ang gusto nating idagdag doon sa package ng PhilHealth. Okay. As of now, Ma'am, magkano yung budget ni PhilHealth for every senior citizen na mag-a-avail ng consulta package? I think it's not just about senior citizen. Lahat It's po all ng over member. across Yes the po. board. So pagka-private, if I'm not mistaken, it's 1,700. If it's a government facility, it's 1,550. Yun yung coverage niya. Together with 15 diagnostic tests, kasama ang chest x-ray, sa dugo, no, examinations for blood, for cholesterol, for blood count, uric acid, creatinine, kasama doon, at liver profile. Kasama din ang pap smear sa kababaihan, ultrasound or mammogram sa breast ng babae, at saka kasama din ang ECG, no? So marami yan, 15 yan sila. Pero ang sinasabi ko nga sa iyo, kulang ito for a thorough need for an older person. Okay. How about, Ma'am, yung other benefits ng ating mga senior citizen? Bukod sa mga nabanggit na natin ngayon, ano pa po ba ang mga other benefits na pwedeng ma-avail ng ating mga senior citizen? When you're talking about benefits, you're asking about if there are additional discounts. Of course, we know it's 20% for groceries, no? Pero that's only allocated 125 a week, 250 in 2 weeks, that's 500 a month.
And then may discount naman sa tubig at kuryente kapag nakarehistro ito sa senior citizen. Ang parking fee, meron din naman yan. So you're talking about this, including siguro being in the fast lane. But sa amin, sa NCSC, sinabi ko nga sa iyo kanina, mas mahalaga sa amin yung programa na pwede nilang ma-avail. At heto yung tinatawag natin, putting all the programs in a one-stop shop like a convenience store for them via our community care centers. Heto, siya yung nagpapakita at nagpapatunay na lahat ng programa ng government, whether national or regional, ay doon natin ilalagay. For example, we have tie-up with TESDA because we want to equip and retool our older persons who are willing to work again. So, kailangan doon ang conduct ng training. So, we connect with TESDA for that. Alam naman natin merong mga tourism-related opportunities for job for elderly. So we talk to DOT on this matter. Ang ating Department of Health, via their health centers, we want their programs for the elderly done in the community care center. So lahat yan ginagawa natin sa ngayon at we are looking forward to 2025 that we will have more of For the last message po, ano po yung message natin sa ating mga senior citizens? Maraming salamat, Ken, for this opportunity na ibinigay ninyo sa komisyon. Gusto lang po namin ding magpasalamat sa ating mga nakakatanda dahil alam po namin ang laki at ang lawak ng inyong itinulong sa ating bayan at sa ating mga kabataan. Nawa po ay patuloy natin itong gawin, maging kasama tayo ng ating society for nation building at meron na po tayong tinatawag na iba na po, there has to be a paradigm shift when you are now an elderly. An elderly means you are full of wisdom and experience and you can still really help, especially in the reformation and the values formation for the young generation. So tuloy-tuloy lang po na ipakita natin sa ating mga kabataan na tayo po habang tayo ay hinog sa ating mga edad, 60 and beyond, tayo po ay masarap pa rin kasama at tayo pa rin po ay makakapagbigay ng magagandang adhikain sa kanila at mga experience natin ng mga kwento. So patuloy lang pong alagaan ang ating mga pangangatawan. Tandaan po natin, mahal po natin ang ating mga nakakatanda. Hindi lang sa loob ng pamamahay, kundi sa buong Pilipinas. Okay. Ayun lang po ma'am, dito na po nagtatapos ang ating interview. Maraming salamat po ulit sa time nyo at for saying yes to this interview. Yun lang mga